kung binabaha kayo at inuulan, apektado po ba yung rehabilitation dyan sa inyong lugar? Yes po, medyo apektado po Mhm. dahil yun nga, nagsisimula pa lang kami na bumangon at naaantala talaga kahit yung pagpapadala ng mga yero doon sa mga target areas. Sa ngayon po ay 9 out of 11 ang aming napadalhan ng yero. Mhm. Mabuti na lamang po at yung aming PDRRMC strategy ay unahin po talaga yung mga far-flung areas at ang natitira na lang po na walang yero na napadala ay ang Virac at ang San Andres. Ito Oo. po yung magkalapit na malapit sa capital town. At yung nangyari nga po nito at nagpapasalamat po kami muli sa DSWD kasi yung 87,000 na food packs agad pong na-distribute in a record time of 9 to 10 days na Mhm. dati inaabot ng 4 months po ito. Mhm. Sa ngayon po maganda ang naging strategy dahil naipaabot kaagad ito sa mga pamilya na nasa lanta ng Super Typhoon Uwan at ito parang gagawin naming template po kung paano yung mga susunod na approach. Ang nangyari po kasi sa ngayon walang natatambak na yero o food pack sa Kapitolyo dahil Mhm. ang naging panuntunan ko po talaga since halos 40 years naman ako sa Red Cross, ang sabi ko po pagdating na pagdating pa lang ng tulong ng ayuda, diretso na sa truck, hindi na i-unload, naka-ready na, diretso na papunta sa mga barangay at hindi ko na rin po pinapatambak sa warehouse ng munisipyo. Sinasabi ko sa mayor, diretso po ito sa mga tao, wala nang kailangan na umepal na mga politiko o sasabay Mhm. pa sa distribution. Maging ako po ay hindi sumasabay. Hinahayaan ko ang mga MDRRMO at ang mga PDRRMO staff, pati ang DSWD and MSWDO staff namin, na sila lang ang nasa ground. Opo. Kasi ang mahalaga naman po, yung ayuda ang makarating, hindi yung mga politiko dahil nakakahaba lang ng panahon ng distribution, yung may mga speeches pa at saka yung mga kung ano-anong dinidistribute na mga claim stubs na may pangalan o mungka ng politiko, pinaalis ko po yon. Sabi ko, wag nating gagawin yan dahil nakakabagal yan sa distribution. And totoo nga, nagawa namin in 9 to 10 days at the most.